Good morning po sa ating lahat. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Po tayo po ay mag-worship sa Panginoon. Sama-sama tayong lumapit sa Kanya with all our heart, all our souls, all our strength. Salamat po. Tayo po'y magpuri at magpasalamat. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee.
Yes, Father God, salamat po sa umaga na ibinigay niyo po sa amin. Tunay po na sinabi at inawit po namin na you tore the veil, you made a way, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Oras po na 'to samahan niyo po kami at kasama po ng inyong banal na espiritu, Panginoon, upang maunawaan namin yung mga bagay na minsan magulo po sa aming isipan. Hayaan niyo po ang salita mo po ang, magpaliwanag. Hayaan niyo po na kami po ay magpabago, Panginoon, at, lalo pang gamitin mo ito para mag-serve po kami ng tapat at may pagkatakot sa inyo, Panginoon. Kaya Panginoon, salamat po. I-bless niyo po yung mga taong nandirito. Bless niyo po yung makakakinig ng word, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ikaw po ang mataas, Panginoon, sa aking buhay, sa aming buhay, Panginoon. Po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. So, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. At ito na po ang ating last week ng ating Plan 40. And salamat po at ako po ay naniniwala na ang Panginoon po ay may ginagawa po sa ating buhay habang tayo po ay nagpa-Plan 40. Siyempre, hindi lang ang Panginoon ang gumagawa, talaga ang kaaway din talaga ay gumagawa sa ating mga buhay. Ano po? Dahil lumalapit tayo sa Panginoon, ang kaaway din doble, kayod din para mawala yung focus natin, para hindi natin makamit yung ating yung plano ng Panginoon sa buhay po natin, ano po. Kaya 'pag may ganitong gawain, talagang asahan na po natin na ang kaaway triple talaga po ang gagawin sa buhay po natin, ano po, sa buhay ng pamilya natin, sa church. Kasi nakita ng kaaway na ang mga believers, ang mga disciples kumikilos, nananalangin. Ano po, unlike dati na hindi natin ginagawa, parang chill-chill lang tayo, hindi tayo pinapakailaman. Pero ngayon na tayo ay tumatayo, nagre-remain, nag-i-intercede, talaga pong, ah, tayo po ay tunay na napapalapit po sa ating Panginoong Hesus at, nalalaman natin yung pinakang-best at yung tama na kalooban ng Panginoon sa buhay po natin, ano po. So, sa oras po na ito, ang ishe-share ko po sa inyo is, actually this is a P3 topic, 'yan, ano po. At, hayaan po natin na as a group, 'yan, sa mga P3s po ninyo, as a church, gamitin po natin 'tong kalasag po, gamitin natin itong, pag-aaralan natin para malaman natin, matanggal natin yung, ah, mga hakbang ng kaaway sa ating buhay, sa ating church, sa ating pamilya. General na po ito. Kaya ang title po ng ishe-share ko po ngayon ay Removing the Veil, 'yan. So ang key verse natin ay 2 Corinthians 10:3-5. Pero bago po tayo pumunta sa ating, verse, bago ko basahin, alam ko marami dito pong mag-asawa ano, mag-asawahan. Sino po dito yung may mga asawa? 'Yan. Yung mga hindi pa, so saka na kayo, lapit na. So, naalala niyo po ba sa mga mag-asawa po na nung kinasal po kayo, wow, 'di ba siyempre very, sweet, very romantic ang mga kasal natin 'no. Talagang lalo na 'pag nakita natin yung wife natin na lumalakad sa aisle, dun sa mga nakakapanood ng kasal diyan, 'di ba? 'Pag nakita natin tapos yung kita natin yung pagpasok nila, pagbukas ng pinto, kita 'di ba? Yung iba talagang napapaiyak, yung iba na talagang tears of joy, umiiyak dahil yung moment na yun sa buhay nila is talagang napaka-special kasi darating yung bride. Makikita nila na na, parating na yung bride ko, talagang inaasahan mo na siya lang yung taong maganda sa araw na yun. 'Di po ba sa mga kalalakihan? Marami akong nakitang kasal na nakasamahang kasal, 'yan, isa na yung kasal ni Kuya Roy, yung sino ba yung mga kinasal diyan na nasamahan ko na. At siyempre yung kasal ko din, naalala ko yung aking mahal na asawa, yan talagang nung nakita ko siya, wow, napakaganda. At naalala niyo po ba yung binuksan niyo yung veil ng asawa ninyo at, nakita mo yung kagandahan ng kanyang, mukha.
kagandahan ng kanyang face talagang nagliliwanag at sinabi mo na, "Lord, this is it." 'Di ba? So, malaki po yung ang ang pagkakatulad ng pag-aaralan po natin ngayon, ano po, sapagkat ang removing the veil po is parang inalis po natin yung nakataklob na hindi pa natin maliwanagan, hindi natin pa makita, masilayan kasi nakataklob nga yung veil sa bride. So, nung nakita natin parang gano'n po yung sitwasyon, natin 'pag sa removing the veil na nagkaroon tayo ng kagalakan, mas naliwanagan tayo, nakita natin yung kagandahan ng pinapagawa sa atin ng Panginoon, ano po. At sabi nga po dito sa Corinthians 10:3-5, 2 Corinthians 3-5 at ito po ang ating key verse. Ang sabi po dito, 2 Corinto 10:3-5, basahin ko po sa Tagalog. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Wow! Alam niyo po nung binabasa ko 'tong verse na 'to, sabi ko, "Lord, salamat kasi ito pala yung ginagawa mo sa amin ngayon. Tinuturuan mo kami, dinidisiplina mo kami, at hindi kami nakikipaglaban ayon sa aming mga laman." Kasi kung alam po natin 'pag nakikipaglaban tayo sa ating laman, alam po natin talo po tayo. Ano po, example na lang 'pag, tayo po sa ating pamilya, sa ating trabaho, isipin mo kung yung emotions yung sinusunod natin, siguro grabe yung bigat nung nararamdaman po natin. Pero dahil tayo po ay nasa Panginoon, alam po natin na ang kalaban po natin ay hindi tao. Amen po ba? Kaya sana po maintindihan po natin 'tong verse na 'to. Kaya kung matagal ka ng Kristiyano tapos ang iniisip natin, ang kalaban natin yung asawa mo, ang kalaban natin yung pastor mo, ang kalaban natin yung ka-cell group mo, yung pamilya mo, yung katrabaho mo, ay talaga pong magkakagulo-gulo po, hindi po maganda ang ating pamumuhay. Pero yung maliwanag po dito na ang kalaban po natin ay hindi po yung mga taong sa paligid natin, yung mga, masasamang espiritu po, ano po, na nandito po sa lupa, ano po. Kaya sana maintindihan po natin 'tong verse na 'to. And, sabi po dito, ano ba yung ano, talagang meaning ng removing the veil? Sabi nga dito, generally symbolize the revelation of hidden truth, especially concerning God and His plan. Kumbaga talagang ang kaaway po talaga, sabi nga diyan sa John 10:10, "The thief comes only to steal and kill and destroy." At kasama po sa pag-destroy niya yung pagtakip po ng katotohanan sa ating mga buhay. Yung pagtakip ng, mga unbelief po natin, yung mga, maling mga katuruan, yan po ginagamit po yan ng kaaway para hindi natin makita yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, para masira ang church, masira ang pamilya, masira ang relasyon, ano po. Kaya nga po napakahalaga po nung talagang sabi nga, kahapon sa ano namin sa church, mahalaga talaga yung repentance sa Panginoon, remaining sa Lord, pag-remain ano po, at, ano po, so meron pong ano, physical veil, alam po natin 'yan sa sa Old Testament. Naalala niyo po ba nung ang Panginoon po ay, namatay sa krus ng Kalbaryo? So yung naalala natin yung temple which has torn, yung veil ng temple yung nasira, yung talagang malaking veil dun at, it means na meron pong na-establish na new covenant, ano po. So yung barriers ay, ano, nasira, breakdown of barriers, yun po yung physical veil nung, Old Testament na, dahil po namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, meron na pong isang bagong covenant
where believers have direct access to God. Kumbaga, hirap na hirap pong makalapit ang mga tao po sa Old Testament, pero dahil po binigay ni Lord si Jesus, talagang nagkaroon po ng direct access to God, siyempre through the Holy Spirit. At yung isa naman pong veil is yung spiritual veil. Ano ba yun? Yung spiritual veil of blindness of unbelief. At yan po yung mga nakakahinder sa ating understanding sa ating Panginoon. Kaya minsan hindi po natin maiwasan may pagkakatalo-talo, hindi tayo isa ng espiritu. Pero yan po ay nangyayari po pero salamat sa Panginoon tayo po ay, binabago, ano po. So, breaking down the barriers whether physical and spiritual and experiencing the transformative power of God's truth and grace. Napakahalaga po ng removing the veil po, ano po. Kaya nga po, ito po ay isinulat ni Apostol Paul. Kung kilala niyo po si Apostol Paul, talagang ito yung nagpagamit sa Panginoon, para mag-warning po sa church ng Corinthians. Yan, kaya nga po naisulat po ni Apostol Paul, ni-warningan po niya ang church ng Corinthians not to judge, hindi po para i-judge sila na makasalanan kayo. Hindi ho gano'n, ano po, iba po yung nagja-judge at iba po yung nagwa-warning. Kaya nga 'pag nakakarinig tayo ng warning kailangan makinig po tayo. Talagang kailangan ay, panindigan po natin, gawin po natin sa ating mga buhay. Ano po, not to judge themselves according to their own standard or by what others did, but examine whether we're conducting themselves according to God's standard. Kaya po napakahalaga na tayo ho ba ay tumatayo sa standard ng Panginoon o standard ng mundo? Sige po, tatanungin ko po kayo sa ating po mga buhay personally po. Saan ba ako tumatayo sa oras na ito? Ako ba ay tumatayo pa sa standard ng Panginoon o sa standard na lang ng mundo o sa sarili na lang po natin? Ano po? At alam niyo po si Lord, ito po ang kagandahan. At ang Panginoon po ay nagbigay sa atin ng mga weapons para po, mapagtagumpayan po natin ang mga bagay po na ito, ano po. Naalala ko po yung the armor of God. Sabi, "Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme." Yan ang kalaban po natin, hindi po yung mga tao sa paligid natin, ano. Kaya 'pag naintindihan niyo po talaga yung verse na 'to, hindi ka basta-basta magagalit, galit na galit ka sa kaaway. At siyempre ang answer po natin ay hindi ho yung mga bad words, hindi yung, "Oo, oo, kasalanan mo." Hindi yung gano'n. Bagamat tayo po ay tao, minsan aminin po natin sa sarili natin, sino po dito yung aaray na minsan ako po gano'n po, minsan po ako, kaya Lord, kami nagre-repent po. So, mag-repent na tayo ngayong umaga, 'no. Minsan masakit tayo magsalita, minsan hindi maganda yung mga salita natin, pero ang kailangan palang response natin is in spirit din po pala. Kaya nga po sabi dun sa 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 verse 17, ay hindi pala, sa verse 18, "And pray in the spirit on all occasion with all kinds of prayer and requests." Yan, spiritual po pala ang ating panlaban din. Prayer, napakahalaga po yan. Kaya nga po dito, sabi po dito, God has armors available for us in removing any veil. These weapons are empowered by God to do miracles. Alam po ba natin yung mga weapon na yon? Do you know anyone who seems impossible to reach? Will it take a miracle with these weapons? Their salvation is possible. So ano po ba yung mga weapons? So babanggitin ko na po yung mga nasa prayer points natin at para po mas maintindihan po ng lahat. So naglagay po ako diyan ng mga tao na mananalangin according po dun sa prayer points. So pag-aralan din po natin ang nasa prayer points po natin is yan po yung mga warfare po na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Alam niyo po dito sa laban dito talaga nasa giyera po talaga tayo. Kung ang mundo po na ginagalawan natin, ang tingin po natin ay playground, eh, tayo po ay, baka hindi ho tumagal, ano po, baka tayo po ay bumagsak, baka
lalong manlamig yung ating relasyon sa Panginoon. Dapat po 'pag ang mga Kristiyano po, ang mindset po niyan dapat alam natin na ang mundo is a battleground na kung saan tayo po ay, lumalaban sa espiritu at binigyan po tayo ng armor, binigyan tayo ng sandata para malabanan po natin ito. 'Yan, handa na po ba kayo sa mga sandata po na ibinigay po ng Panginoon? So, our warfare weapons, number one, at yan po yung makikita po natin sa prayer, points natin. Sabi diyan, all forms of prayer. Lahat ng forms ng prayer. Sabi po dito sa Ephesians 6:18, and pray in the Spirit in all occasion. Ganda po ng all occasion. Kahit hindi maganda ang sitwasyon, kahit pangit ang sitwasyon, sabi nga do'n sa kanta, "Anumang maging panahon, anumang pagkakataon." Lahat po dapat nanalangin po tayo. Katulad po nito, sarap po matulog, eh. O kaya 'pag may problema kayo sa pamilya, tapos pagshe-sharean ka ng pastor mo, 'di ba parang hirap, pero hindi ho, eh. O kaya pagpe-prayin ka. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayer and requests. Yan, sabi po, this would include supplications. Yan, yung prayer and fasting, napaka-importante po niyan sa church. Ano po, kaya nga 'pag sa ano, every Sunday morning, karamihan sa atin fasting na 'yan, 'di na kumakain. Kasi yung iba tatayo sa unahan, magwo-worship. Kaya mahalaga po talaga yung prayer and fasting. Ito pa po sa pinakamahalaga sa ating mga P3s, sa ating church at 'pag nananalangin po tayo sa mga intercessors, agreement with other Christians. Yung nag-a-agree po tayo na meron pong, nagli ng panalangin. Ano po, subukan po ninyo na mag-lead ng panalangin pero wala ho kayong nakikinig. Iba po kasi yung personal and iba po yung as a group. Ang pinag-usapan po natin as a group, intercessors, as a church, biruin niyo po 'pag nananalangin tayo ng sama-sama, biruin niyo po, ikaw lang yung nananalangin pero yung lahat ng mga kasama mo nakatunga nga lang, nakapikit lang. So, parang hindi ho magandang tingnan, eh, 'no? Kaya nga po agreement with other Christian yung kapag po tayo nananalangin. Kailangan po 'pag katulad po mamaya may mga mananalangin po, may in-instruct po ako na sa kanila na, ipapanalangin nila, sasabihin nila. So, tayo po sana every prayer power, kung may pagkakataon tayong makasali ng ganitong mga gawain, sana po, hindi ho tayo tulog at tayo po ay nananalangin din, sasabihin po natin, "Lord, yes po Panginoon. Yes Lord, sana nga po Panginoon." Kaya nga po, tine-train na po tayo sa church, eh. Kaya lang minsan tamad tayong mag-amen, eh. Kasi minsan nasasaktan talaga tayo at, pero alam niyo po yung mga nag-e-amen, yung mga nag-a-agree, yan po talaga yung tunay na mga papabago sa Panginoon kasi inaamin nila, "Lord, ako po yun Lord. Yes Lord, tama ka po Lord." Ano po, kaya po sana simula ngayon 'pag may mananalangin po ay, tayo po ay mag-agree sa panalangin. Ibig sabihin po niyan pinapayagan po natin ang Panginoon na kumilos sa ating buhay, kumilos sa mga buhay ng taong ipapanalangin po natin. Ano po, amen po ba? 'Yan, patingin naman ako ng agreement ninyo sa inyong mga emoji. 'Yan, salamat po sa agreement na na binigay niyo po. So, praying in the Spirit, binding and loosing any biblical forms of prayer. So, yan po yung, ah, warfare weapon number one, yung panalangin po natin at mamaya tayo ay lalaban sa panalangin at gagawin natin kakaiba. Lahat tayo ay mag-a-agree. Amen po ba? Pangalawa po is praise. Yan, ito po yung ginawa ni David, King David, kung bakit siya nagtagumpay. Talagang bukod sa pagsamba, talagang pinapasalamatan niya po ang Panginoon sa kanyang panalangin. Sabi nga dito, "Always praise God for the salvation of the ones whom you are praying." Ito po pala yun. Pinupuri natin ang Panginoon, pinapasalamatan natin ang Panginoon sa mga taong inilalapit po natin. Parang idine-declare natin sa kanila, "Lord, salamat unang-una sa salvation muna natin. Lord, salamat binago niyo po kami. Salamat iniligtas niyo po kami
At gano'n din po sa mga taong ipinapanalangin po namin, "Lord, ang aking pamilya na si ganito, ganito. Lord, ang aking mga kaibigan na si" ito ho ang pangalan, inilalapit po. Kaya nga po napakahalaga po na naisulat po natin yung mga pangalan nung invites natin at marami po niyang testimony dito na yung pamilya nila nailigtas dahil po, lagi nilang binabanggit yung pangalan sa Panginoon at ang Panginoon po ay nakikinig, ano po, gumagawa po ang Panginoon. Marami na po niyang testimony dito kaya gawin po natin 'yan. Mamaya sabay-sabay po tayo na panalangin at purihin ang Panginoon for the salvation ng mga tao po. Ng mga dini-disciple po natin, mga sinishare po natin, ano po, praising God is a powerful tool in removing the veil. The enemy is scared of our praises. Biruin niyo po 'yun. Ang kaaway daw po pala takot na takot kapag pinupuri natin, sama-sama nating pinupuri, sinasamba ang ating Panginoong Hesus. Kaya ho, 'yan ho ang gagawin po natin ngayong umaga at sa mga darating na araw, ano po. At kahit ho hindi na ho tayo nanggaganito, start po tayo sa pamilya po natin. I encourage you, kahit kami dito mga OFW, encourage natin na sama-sama tayo lumapit sa Panginoon, sama natin yung pamilya natin. Encourage natin na bumalik tayo sa panalangin sapagkat yan po yung, ah, pinipigilan ng kaaway. Puwede kang nasa church pero ang pamilya mo wala, puwede ho yun. Pero masarap yung pamilya mo lumalapit sa Panginoon. Ang church lumalapit sa Panginoon, ang buong cell group lumalapit sa Panginoon, ang P3s lumalapit kaya ho meron tayong P3s, ano po. Kaya nga sa una po medyo mahirap pero tinuturuan po tayo ng Panginoon. Number 3 po, the word of God. Isa po ito sa pinakamahalaga, ano po, the word of God. Ang salita po ng Panginoon ay buhay, ang salita po ng Panginoon ay talagang, ah kumikilos po sa bawat isa. Sabi nga dito, speaking scriptures that apply to your situation releases great power against the enemy. Kaya nga po 'pag may mga pinanghahawakan po tayo ng mga verses, ng mga promises ng Panginoon, at meron tayong bini-vision katulad ngayong taon na 'to, ano bang vision niyo ngayong taon na 'to? Ako nga po isa sa mga vision ko ngayong taon na 'to, enlargement. I-enlarge ni Lord yung territory, 'yan. Kung alam niyo po yung prayer of Jabez, diyan po 'yan na na nakuha at, sabi nga dito, speaking scriptures that apply to your situation releases great power against the enemy. At 'yan din po ay pang-ano, panglaban, sa kaaway. Remember when Jesus, talagang inano siya ni Satanas, tinukso siya ni Satanas, "O sige, kung talagang Diyos ka ganito ang gawin mo, ganito ang gawin mo." Ano, pero ang sinabi ng Panginoon, ano yung mga namutawi sa bibig ng Panginoon, yung mga salita po, ano po, yung mga word po. Kaya po may power po. Kaya balik po tayo sa word. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga devotion natin, dapat consistent po tayo. Kasi kung hindi ho tayo consistent, yang kaaway po consistent po yan, araw-araw po yan. Tapos yung devotion natin, wala meron. Kaya masakit po, sakit din po, tinuturuan din po ako ng Panginoon. Ano po, kaya this is the time na magbalik loob tayo sa Panginoon. This is the time na, Lord, didisiplinahin ko ang sarili ko, gising ako ng maaga. Lord, ito muna yung gagawin ko before ako magtrabaho, before ako kumain, before lahat. Prioritize Prioritizing the word of the Lord, ano po. And, sabi nga dito, Jesus demonstrated this when he was confronted by Satan in the wilderness. Yan po sa Matthew 4 at Luke 4 makikita. And lastly po, bago tayo manalangin, isa po ito sa pinakamahalaga. Dahil naniniwala po ako na meron pong kapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Naniniwala po ba kayo dun? At, marami na pong beses naalala ko po nung, ah, papunta kami ng Lucena kasama ko yung wife ko. Nakasakay kami sa van, sa unahan ng van kalapit ng driver. Nakita ko po yung dumaan kami ng sigsag, kung alam niyo po yung bitukang manok. Bawal po dun yung mga
yung malalaking sasakyan. Pero dumaan pa rin po yung mga malalaking sasakyan at naalala ko po nung araw na yun na biyahe po kami ni Ikay, talagang yung truck po sa unahan namin ay talagang babangga na po dun sa van at talagang napasigaw po kami ng, "In Jesus name!" Talagang kumapit na, talagang nasa harapan na, konti na lang, inch na lang, nakita mo na yung bus. Parang nakikita mo, "Langit na ba 'to, Lord?" Pero, pero dahil naunahan po ng in Jesus name, ay talagang nandun po yung mabilis na pagpreno po nung truck sa unahan namin na konting inches na lang, wala na, patay na. Pero yun, salamat sa Panginoon sa kapangyarihan niya. Kasi po alam ko po marami pang pinapagawa ang Lord sa buhay ko po, sa buhay po ng aking asawa, ano po. Kaya yan po yung kahalagahan na lagi po nating binabanggit yung in Jesus name. At siyempre hindi lang yung in Jesus name, tinuro po ng mga leaders natin, Pastor Noli, ah, Ninda Ate, Ninda Kuya, ang mga pastor po natin, Pastor Oriel, si ano po, na yung application ng blood ng Panginoon, yan, napakahalaga po niyan. Sabi nga dito, "Through praying in the name of Jesus is our access to the Father. It is also a powerful weapon against demonic powers and strongholds." Takot po si Satanas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya ho may kapangyarihan po talaga tayo na palayasin po ang kaaway. In Jesus name, lumayas ka. Naalala ko nga po nung bata kami, gabing-gabi na nun meron tumuktok sa ano, tumuktok dun sa amin, natutulog na kami. Hinahanap po yung tatay ko. Sabi, "Pastor, pastor, punta po kayo dun sa ano, sa bahay na gano'n kasi may sinasaniban po ng ano, nagwawala na po." Oo. So, naalala ko po yun na talagang sabi lang, kwento lang sa'kin ng tatay ko, talagang nag-pray in spirit at siyempre binabanggit lagi ang pangalan ng Panginoong Hesus. At dun po nakita nila na hindi kailangan ng doktor, hindi kailangan ng albularyo, kailangan lang is yung taong mananalangin with courage and faith sa Panginoon na sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus, magiging free. Talagang tayo ay made-delivered ano po, from evil things, sa mga evil na gawa ng kaaway. Kaya nga po, ah, handa na po ba tayo sa ipapagawa po ng Panginoon? Yan po ang gagawin natin. Hindi na po natin gagawin yung dati nating ginagawa na makikipaglaban po tayo sa pamamagitan po ng standard ng mundo, wala na po yun. Talagang babagsak po talaga at yan po yung ginawa ng mga church, "O sige, ah, walang spiritual, tulong lang tayo o kaya naman sa salita lang, walang makikita sa buhay." Hindi po, ang gagawin po natin spiritual muna na warfare ang gagawin natin. Makikipaglaban tayo and then paghayo natin, paglabas natin, naniniwala po ako nandun din po yung pagsama ng banal na espiritu sa ating buhay. Ano po? At yan po, wag po natin kakalimutan all forms of prayer, praise the word of God, and the name of Jesus Christ with declaring the blood of Jesus sa ating buhay. Alam ko po, sana po naintindihan po natin 'yan, ano po. Kaya 'pag nag-meet po kayo ng P3s ninyo, ng life group ninyo, I encourage you gawin po natin 'tong mga bagay na 'to. Ano po, sige po tayo po ay, manalangin, duma dumako po tayo sa panalangin at mamaya yung mga prayer natin, kapag nakakarinig po tayo ng prayer, puwede ho ba sabay-sabay po nating tayo pong mag-agree, ano po? Dahil nakikita po ng Panginoon, two or more gathered, ay nandun po yung sa atin yung kalagitnaan yung banal na espiritu po. Ano po, siyempre hindi lang basta naga-gathered, nag-a-agree po tayo na, "Yes po, Panginoon." Ang tawag po diyan, unity in prayer. Yan, sana po meron tayong unity in prayer dahil dun po magma-manifest ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay, sa pamilya natin, sa bayan ng Pilipinas, lalo na po ngayon mag-eeleksyon. So, mamaya ipapanalangin natin yung mga iluluklok ng Panginoon, ano po. So, sige po, tayo po ay manalangin. Sabay-sabay po tayong manalangin. Lord, Father God, maraming salamat po sa pagturo po sa amin.
maraming salamat po sa pag-aayos po na ginagawa niyo po sa buhay po ng bawat isa. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, magpapakumbaba po kami. Patuloy po kami nagpapaayos. Tunay po na tinuturuan niyo po kami na mag-focus muna sa ganitong bagay bago kami humayo, bago kami lumabas. Mahalaga na suot po namin yung armor niyo, Panginoon. Dala po namin yung banal na espiritu, yung anointing. Lord, hindi na po kami lalaban na wala ho itong mga to, Panginoon, sapagkat alam po namin, pag wala itong mga to, mabilis ho kaming matalo, mabilis kaming sumuko. Pero Lord, salamat kasi tinuturuan mo kami ng kung paano manalangin ng tama, kung paano manalangin ng naaayon po sa inyong standard. Kaya Lord, sa oras po na to, dinggin niyo po ang aming mga panalangin. Lord, nilalabanan po namin ito sa pamamagitan po ng aming mga panalangin. Kasama ko po, Panginoon, yung mga warriors po na nandirito, Panginoon. We pray in unity. Kaya, Panginoon, Holy Spirit, we allow you. Holy Spirit, we acknowledge you. Holy Spirit, empower us. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagtuturo ninyo sa amin. Maraming salamat po sa inyong salita. Lord, sa aming mga panalangin, naniniwala po kami na nandun ka, Panginoon, at nakikinig ka po sa amin. Lord, kaya itong mga panalangin na ito, nababanggitin po namin. Naniniwala ako, Panginoon, na ito po ay may kapangyarihan, Panginoon. Na maalis po, Panginoon, yung veil na matagal na pong nasa aming mga mata, nasa aming mga isipan, nasa church, Panginoon. Ito po yung time na, Lord, yung breakthrough magsisimula kapag inalis po ito, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga mata, sa aming mga isipan. Kaya, Panginoon, sa oras na to, samahan niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin. Sige po, tayo po ay patuloy na manalangin ayon po dun sa prayer points po natin. Yes, Father God, Panginoong Jesus, salamat po, Lord, sa panibagong umaga, panibagong pag-asa na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Sabi po sa Ephesians 6:18, calls believers to pray at all times in the Spirit, using every kind of prayer and supplication. Father God, thank you for fulfillment of prophecies of your birth, the death, and the resurrection. Thank you for your defeating the plans at sa lahat po ng mga entry points ng kaaway to steal, kill, and destroy sa aming mga tinawag mo, Panginoon. Lord, katulad po ni David, bagamat lagi na po itong nakikinig namin, pero salamat po, Lord God, sa this word, Panginoon, this morning, na sinasamahan niyo po kami, Panginoon. Katulad ni David, gaano man kalaki ang kanyang tinahak, gaano man kalaki ang kanyang kalaban, Panginoon, ay nandun ka, Panginoon. Hindi niyo siya hinayaan na mag-isa. Kaya salamat po, Ama. Hindi niyo po kami hinahayaan na mag-isa, sapagkat hindi po namin ito kaya kung kami lang, kung sa sariling kakayahan lang, kaisipan. Kaya, Ama, patuloy po kami na lumalapit sa iyong presensya, sa iyong lilim. Father God, thank you for your sacrifice on the cross, and thank you for taking away the veil. Hallelujah, Jesus. Thank you for your manifestation of presence, the Holy Spirit in our lives, across the world by the resurrection of the Lord Jesus Christ. Father God,
Help us to experience the intimate relationship with you. Let our heart to be completely open up to you, to destroy everything na makapagpabagal at makapagpahina po ng aming faith sa iyo. Lord, I ask you to remove any veil of darkness and confusion na nagiging dahilan po Yes, Lord. na Yes, hindi Jesus. namin makita ang spiritual vision mo, Panginoon. Yes, Lord. At salamat po, Panginoon, to help us po, Panginoon, to see clearly, Panginoon. Yes. Kaya salamat po, Panginoon, we declare the freedom and the restoration Yes, to Lord. fill us, oh Lord. Amen. Kaya salamat po, Panginoon, with your grace and trust, Yes, Panginoon, Lord. na nananatili po, Panginoon, na ikaw Yes, lamang po Father. makapagbigay nito. Kaya salamat po, Panginoon. Lord Jesus, oh Lord. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Lord, sabi po sa awit 149, 5-9, sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan na taglay ang matatalim na sundang sa mga kamay. Upang yaong mga bansang nagmalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng paruksang kailang. Sa ganito ang kanilang mga hari papangawan at ang mga pangunahin ay kadenang yaring bakal. Sangayon sa utos ng Diyos, mga bansay magdurusa at tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Purihin si Yahweh. Lord, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay, Lord. Narito po, Panginoon. Maraming salamat po ng una, Lord, sa kaligtasan, Lord, na natamo po namin sa pamamagitan na pagbigay niyo po sa amin, Lord, ng grasya, Panginoon. Binayaran niyo na po, Panginoon, yung aming mga kasalanan, Panginoon Jesus. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, amin pong dinadalangin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga taong nakapalibot sa amin, Panginoon, at sa aking mga kapatid, Lord, na hindi pa tumatanggap sa iyo, si Lemuel, si Denmark, Yes, Lord. si Linel, Yes, Lopera, Jesus. Panginoong Jesus, I pray, Mag-anak Lord, po, na Panginoon. tanggalin niyo po, Panginoon, yung harang, yung veil, Panginoon, spiritual veil, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, na hindi nila, Lord, makita yung tunay na katotohanan, Panginoon, na hindi nila, Lord, maramdaman, Lord, yung pagmamahal mo, Lord, yung hindi kanila makilala, Lord. Tanggalin niyo po ito, Lord, sa kanilang mga buhay. Nadalangin po, Panginoon, sa oras na ito. Tunay, O Lord, na makilala nila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maging, O Diyos, sa mga kapatiran na narito po, Panginoon, sa platform na to, kung sila man, Panginoon, ay mayroon pang pamilya, Lord, na hindi paligtas, Panginoong Jesus. Dalangin po sa umaga nito, Lord, na sila, Panginoon, ay alalahanin mo, Panginoon. Huwag niyo po papabayaan, Lord, na isa man ay maiwan, Panginoon, o isa man, Lord, ay hindi makasama niyan sa iyong kaharian, Panginoon. Sa oras na ito, ang mga paggawa ng kaaway, mga pandaraya, panlilinlang, binawasak namin, we reject, we rebuke, Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. We reject and we rebuke all the works of enemy sa aming buhay at sa aming pamilya, mga gawa ng kaaway. Panginoon, iwasan namin sa iyong pangalan, Panginoon Jesus. Dalangin namin ito, Panginoon, ay sineselyohan po namin ng banal mong dugo, O God. Lord, once again, sa umaga po ito, maraming salamat, Panginoon. Tunay na napakabuti mo. Puri namin at tinatasan ang dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa umaga ito. Salamat, Lord, sa yung mga salita na patuloy na nagpapalakas sa buhay ng bawat. Lord, minsan pa ang sabi mo na huwag kaming matakot. Lord, sabi mo sa Isaiah 41 says, "Fear not, for I am with you. Yes. Be not dismayed, for I am your God.
Lord, sabi mo, you will strengthen us. Lord, you will help us. You will uphold us with your right. Is right. Lord, salamat sa salita mo. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi lang namin ito nababasa. Lord, thank you sapagkat kayo nararanasan. Lord, ang sabi mo pa pang sa Isaiah, Lord, na you will keep in perfect mind. Sapagkat, Lord, nais mo na kami ay tunay na magtiwala sa iyo habang for the Lord himself. Lord, ang sabi mo pa, you will never leave me. Lord, thank you. Thank you for your word. Lord, sabi mo pa, Panginoon, na you will instruct us, teach us. Lord, wala po kami, Panginoon, na Lord, every day, alam po namin na minsan dumadaan sa preso. Alam po namin na minsan mahirap, hindi namin naiintindihan. But Lord, ang sabi mo, Lord, kapag kami nagtiwala sa iyo, every day, Lord, sabi mo pa, Panginoon, na kapag isik namin unang-una yung kingdom mo, yung righteousness mo, Lord, everything will be added. Lord, right now, wala po kaming nais kundi, Lord, dinedeklara namin this morning, Lord, gagamitin namin yung authority namin, Panginoon. Lord, sino man, Panginoon, ang nangangailangan, o Diyos, ng kalakasan, Lord, in the name of Jesus, pinalakas mo na sila, Lord, right now, sino man ang dumaraan sa mga problema, mga pagsubok, Lord, nakakaranas ng anxiety, depression, in the mighty name of Jesus, Lord, comfort niyo po sila in Jesus' name. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Sino man, Lord, yung nais na sa tingin nila, Panginoon, wala ng pag-asa, Lord. In the name of Jesus, bibigyan mo po sila ng pag-asa, Panginoon. Lord, sino man right now nangangailangan ng kompletong kagalingan mula ulo hanggang talampakan, in the mighty name of Jesus, we declare the complete healing, Lord, sa kanilang mga buhay. Lord, di man sila namin kilala, specifically pangalan, Lord. Kung kailangan nila, Panginoon, Lord, thank you sa complete healing, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa pag-asa. Salamat, Lord, sa kapayapaan, Panginoon. Salamat sa pagmamahal, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga blessing na aming nararanasan. Lord, even, Lord, sa buhay ng bawat isang naririto, Panginoon, naniniwala po kami, O Diyos, na hindi mo lang kami pagpapalain, kundi, Lord, gagawin mo kaming pagpapala pa sa mga tao na aming nakakasama, na aming nakakasalamuha, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat you will use us mightily, Panginoon. You will use us powerfully, Panginoon. Lord, we declared, Panginoon, na ano man ang aming ginagawa, hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang makita sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, ang mataas sa aming mga buhay, sapagkat, Lord, we can do nothing without you. Lord, lahat ng ginagawa namin, Panginoon, ay wala po kaming pagmamalaki, Panginoon, kundi ikaw lamang sa aming mga buhay. Kaya, Lord, salamat. Naniniwala kami na kapag ikaw ay lagi naming kausap, lagi kaming sumasayo at ikaw ay sumasa amin, Lord. Salamat sa katumpayan. Thank you for victory, Panginoon. We receive the victory, Lord God, in the name of Jesus.
Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Sa iyong mataas na pagpupuli at pasasalamat. Amen. 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 Yes, Lord. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat dahil ikaw ay nagpakumbaba, Panginoon. Naging masunurin ka, Panginoon, hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, Panginoon, ikaw ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa iyo ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Yes, maraming salamat, Panginoon, sa pangalan mo na sa patuloy naming pananampalataya sa iyo, sa patuloy namin sa pagsunod sa iyo, sa patuloy namin na paghayo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pangalan na sa aming pananampalataya ay bibigyan mo kami ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. As we use your name, Jesus, in every prayer, O Lord, sa aming paghayo, sa aming pupuntahan, anumang mga needs, anuman ang mga sitwasyon, Panginoon, anuman ang kanilang dinadaanan. But Lord, in Jesus' name, O Lord, there will be miracles na mangyayari, Panginoon. Kaya maraming salamat that in your name, O Lord, sabi mo nga, sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Kaya thank you that we will not fear, O Lord. Kasi usually, Panginoon, ang nararanasan namin ay ang takot dahil ang kaharap namin ay demonyo. But Lord, ikaw po ang nasa sa amin. Ikaw po ang sumasa amin. Nananampalataya po kami sa iyo. Kaya salamat that we will have that courage always to use the name of Jesus to pray in every situation, O Lord. And kahit hindi namin alam, Panginoon, ang aming ipapanalangin, salamat sa iyong Espiritu na yun yung tutulong sa amin in even to speak different sa pagsalita ng iba't ibang wika na hindi alam ng demonyo. But this is the power, O Lord, to connect with you. Salamat po. Sabi, in the former days, O Lord, ang mga disipulo, sabi sa Luke 10:17, masayang bumalik ang 72 yung sinugo mo, Panginoon, by twos, O Lord, sa paghahayo. Sinugo mo sila, Panginoon. Pero ito ang inulat nila sa iyo. Kahit po ang mga demonyo ay sumusuko sa amin dahil po sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Yes, Lord. Kami magbubunyi, Panginoon. Yes, so kanayes, yes, because of your name, O Lord. Because of your name, Lord Jesus. Sila ay susuko. Yung mga demonyo binibilanggo ang mga kaluluwa na nakabilanggo ng mga demonyo, ng espiritu ng demonyo. Salamat that as we use the name of Jesus, sila po ay mapapalaya dahil ito ang purpose mo, Panginoon. Bakit ka pumarito, Panginoon? And thank you, Lord. Sabi mo sa iyong salita sa Revelations 12:11, nagtagumpay ang mga ito. Kami po na mga patuloy na nag-o-obey sa iyo, yung sa utos mo na humayo at mag-win souls and make disciples, magturo at magbinyag in Jesus' name, in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Salamat po. Kami ay magtatagumpay. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi ng katotohanan, sapagkat hindi nila pinanghihiyangan ang kanilang buhay. Yes, alam mo, Panginoon, ang aming pagsisikap sa patuloy na pag-obey sa iyong utos sa amin
Kaya alam mo, hindi namin pinanghahiyangan ang aming buhay. Kaya maraming salamat sa tagumpay namin laban sa Diablo. Maraming salamat sa authority na binibigay mo. Maraming salamat sa mga himala at maraming salamat sa dugo mo, Panginoong Hesus, that victory is in us as we obey. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa patuloy po na pakikiisa sa mga panalangin. Salamat po sa mga kapatid na patuloy mo pong binibigyan ng prayer na kung saan ay namamagitan kami, Panginoon. Lalo na po sa panahong ito na kung saan, Panginoon, kami po ay magdadaos ng election day. Ayan mo nga, Panginoon, na sa mga puso't isipan ng maraming mga botante ay bigyan mo po sila ng wisdom, knowledge, Lord, yung tamang motibo, tamang pagboto, Panginoon. Hayaan mo pong hindi makapasok ang mga gawa ng kaaway, lalo na po sa pagboto, ang vote buying, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Nawasak namin anumang mga karumihan, anumang mga kadayaan na gagawin ng mga nadidilimang isip, Panginoon, sa oras na ito. Bigyan mo po sila ng kaliwanagan. Salamat po, O Diyos, sapagkat minsan pa po na walang imposible sa iyo kapag nakikita mo po na ang iyong mga anak na matuwid at may malinis na puso ay nananalangin. At yun yung pangako mo, Panginoon, na amin pong pinaniniwalaan at tinideklara na kami nga, Panginoon, ay tagumpay na. Ginawa mo na kaming matagumpay, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, hayaan mo pong maging smooth at maging maayos ang paraan ng pagbuto ng maraming Pilipino, sa pangalan ni Jesus. Ganon din po ang mga involved, Panginoon, ang mga maghahawak ng mga business machine, mga teacher na gagamitin mo po, Panginoon, sa pagboto sa oras na ito. Patuloy po silang bigyan ng fear, Panginoon, fear of God, dakilang Diyos, sapagkat tunay na kapag kami may takot sa iyo, makabubuto po kami ng mayroong kaayusan, ng mayroong malinis, Panginoon. At alam po namin na ang aming mga conviction, Panginoon, ay iyong palalakasin. Hindi lamang po sa aming mga Kristiyano, kundi sa mga unbeliever, Panginoon. Hayaan po, hipuyo po ang kanilang mga puso upang ang mga motibong ito ay maging tama at ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat. We declared and I will receive the victory in Jesus' name. Ang aming mga panalangin ay iyon na pong tinukoy. Salamat po sa mga powerful prayer ng aming mga kapatid na idinulog namin sa iyo ang mga prayer points na ito, Panginoon. Salamat po sa pagdideklara namin. Meron kaming paniniwala at meron kaming puso na kami nga po, Panginoon, ay iyon ang tinukoy. Sapagkat sinabi mo sa iyong mga salita na ang mga matuwid na nananalangin sa iyo ay iyong po tinutugon. At naniniwala kami, Panginoon, at ito po'y aming tinanggap na. Pagpalayo po ang mga isa sa amin, tulungan mo po kami, hindi po namin kayang magkita, Panginoon, sa buong maghapong ito. Lagi po, Panginoon, na ang gawa ng kaaway ay winawasak namin sa aming mga buhay, sa aming mga isip, sa buhay ng aming mga pamilya, sa buhay ng aming mga nakapaligid sa amin, Panginoon, ay patuloy po namin sa iyong pinagkakatiwala. Salamat po, Banal na Espiritu, na amin pong kasama upang kami, Panginoon, ay hindi mandaya ng anumang mga gawa at taktinahan ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Salamat sa magandang umaga. Salamat sa buong maghapon na aming sasamahan mo. Ano man ang gawin namin, umiinom man kami, kumakain man kami, nagtatrabaho man kami, ano pa man, Panginoon, do it for the glory of God. Salamat po, Diyos, sa tagumpay. Salamat po sa iyong papuri, sa iyong kaluwalhatian. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Amen.